Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024. Halika, samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, aming amang nasa langit. Itinataas ang iyong pangalan. Dinadakila ka, pinararangalan ka, sapagkat ikaw ay napakabuti. Ikaw ay matapat. Punong-puno ng pag-ibig, ng pagpapasensya, ng pag-asa. Salamat po. Salamat po sa patuloy na pagbuhos mo ng biyaya sa aming mga buhay. Salamat kahit sa panahong hindi kami karapat-dapat, kami ay patuloy mo ring pinagpapala. Sa panahong kami ay hindi nagiging tapat sa iyo, patuloy kang nagiging tapat. Kaya po, Panginoon, sa paglapit namin, patuloy mong saliksikin ang aming puso, ang aming isipan. Wala namang kaming maitatago sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay sa aming buhay. Kahit nga yung aming mga pangarap, kahit yung mga bagay na hindi binibigkas ng aming mga bibig, ito, Panginoon, ay alam mo. Ay alam mo rin ang aming mga puso, alam mo rin ang aming pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Alam mo rin yung mga panahon na pinanghihinaan kami ng pananampalataya. Alam mo rin yung mga pagkakataon na kami ay nagdududa. Alam mo rin yung mga pagkakataon na kami ay nagtatanim ng galit sa aming mga puso, sa mga taong nakasakit sa amin. At dahil dito, humihingi po kami, Panginoon, ng tawad. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. At salamat po, Panginoon, sapagkat nagbigay ka ng kapamaraanan sa iyong mga salita, na kapag kami ay nagkasala, ipahayag namin ito, aminin namin, sumang-ayon kami sa iyo na kami ay nagkasala. Ikaw ay mabuti sapagkat ikaw ay magpapatawad sa aming mga kasalanan at lilinisin mo kami sa aming mga karumihan. Kaya sa hapong ito, Lord, by faith, sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga salita, gaano man kadumi ang aming mga kasalanan, gaano man kami, Panginoon, kasama, kami ay pinatawad mo na at alam namin, papasok kami sa presensya mo na malinis ang aming puso, malinis ang aming isipan. Pupunta kami, Panginoon, sa presensya mo na maging ang aming mga kamay ay malinis. Marami pong salamat. Salamat sa patuloy na pagdinig mo sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Dumidinig ka ng aming mga panalangin. Sinasagot mo ang aming mga panalangin. Pinagagaling mo ang aming mga karamdaman. Kinakatagpo mo ang aming mga pangailangan. Binibigyan mo kami, Panginoon, ng kaligtasan ng aming kaluluwa. At yung mga bagay na hindi namin nauunawaan, ito ay pinapaunawa mo sa amin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat po sapagkat sa pagsisimula pa lamang ng aming pag-aaral, alam namin na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Kagaya ng sinabi mo, kung saan merong 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Alam po namin, Panginoon, nasa sala man kami, nasa kwarto, nasa opisina, nasa sasakyan, saan man kami, maging sa mga tindahan namin, alam po namin, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At kapag andon ang presensya ng Panginoon, merong kalayaan. Salamat po, Panginoon. Palalayain mo kami sa mga maling paniniwala. Palalayain mo kami sa bisyo. Palalayain mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang Espiritu mo ay kumikilos sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen at Amen. Magsisimula po tayo ng pag-aaral natin sa aklat ni Pilemon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Pilemon at babasahin po natin yung buong aklat ng Pilemon. Imagine,
Sa loob ng 30 minutes, matatapos po natin ang aklat ng Filemon. Kasi ito ay binubuo lamang po siya ng 16, ng 17, ng 20, ng 25 verses. Nahanap niyo na po ba yung aklat ng Filemon? Ito po ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Marami pong salamat sa lahat po ng maagang nag-tune in. Maraming salamat din po kapag itinag nyo ang inyong mga mahal sa buhay o shinare nyo sa GC nyo ang episode po natin ngayon. Alam ko, nakita nyo na. Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid, para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa, at para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay, kay Apia na aming kapatid na babae, at kay Arkipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. Verse 3, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin. So kapag si Apostol Pablo ay nananalangin, ang isa sa ipinapanalangin niya ay walang iba kundi si Filemon. At sa tuwing sinasama niya, binabanggit niya sa kanyang panalangin si Filemon sa Panginoon, nagpapasalamat siya sa Diyos. Verse 5, sapagkat nabalataan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa iisang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim ng pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Ang galing ano? So sa maikling salita, sinasabi agad ni Apostol Pablo, ikaw, Filemon, ay malaking pagpapala para sa akin. You are a blessing to me personally. Pero hindi ka lang pagpapala para sa akin. Dahil ikaw, pagpapala ka din sa buong simbahan. Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. Sino kaya ito? Nais ko sanang manatili siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nakabilanggo dahil sa magandang balita. At sa gayon ay para na rin ikaw ang kasama ko rito. Ibig sabihin, nung sinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Filemon, siya ay hindi malayang tao sapagkat siya ay nakakulong. At imbis na yung taong ito, siya ang maglilingkod para kay Apostol Pablo, pinababalik niya ang taong ito kay Filemon. Ngunit ayokong gawin iyan nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin at hindi sa pilitan. Kung paano ang pagbibigay natin sa Panginoon, ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi sa pilitan. Dapat ang mga bagay na ito ay ginagawa natin ng kusang loob at hindi napipilitan. Verse 15, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid, na pamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lamang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Ang dahilan pala kung bakit sinulat ni Apostol Pablo ang sulat niya kay Filemon para pakiusapan na si Onesimos ay muli niyang tanggapin. Nako, nauunahan ko na po yung dahilan. Dapat basahin ko lang muna ang mga talatang ito. Verse 17, kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may pagkakasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang
sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo alang-alang sa Panginoon. Ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Verse 21. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong loobin ng Diyos na ako'y makabalik dyan gaya ng iyong idinadalangin. So si Apostol Pablo, sa tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Filemon sa kanyang panalangin sa Diyos, yung pagbanggit lang ng pangalan ni Filemon, by the mere thought of Filemon, nagkakaroon na ng kagalakan sa kanyang puso. Sa kabilang banda, si Filemon naman, ipinapanalangin niya rin na si Apostol Pablo ay makalaya sa kanyang bilangguan at muling makabalik doon sa lugar kung saan nakatira si Filemon. Verse 23, kinukumusta ka ni Epapras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Kristo Jesus. Kinukumusta ka rin ni na Marcos, Aristarco, Dimas at Lucas na mga kasama ko sa gawain. Naway sumainyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kung bibilangin po natin ang bilang ng mga salita ng aklat ng Filemon sa Grego, makikita po natin ang aklat ng Filemon ang ikatlo sa pinakamaikling aklat sa Biblia. Kasi ang una, ang pinakamaikli, yung 3 John, yung ikatlong sulat ni Juan, na meron lamang siyang 219 na salita. Hindi sa Ingles, hindi sa Tagalog, kundi sa original na pagkakasulat sa Grego. At ang pangalawang pinakamaikli ay yung 2 John, ikalawang sulat kay Juan, na merong 245 words. At ang tatlo sa pinakamaikling aklat ay ang sulat ni Apostol Pablo kay Filemon na merong 335 words. Sa lahat po ng sulat ni Apostol Pablo, ang pinakamaikli pong sulat ay ang sulat niya kay Filemon. Ang kahulugan po ng pangalang Filemon sa Grego ay affectionate o mapagmahal. Yung pangalan ni Filemon ay kanya namang ipinamuhay talaga. Samantalang, yung pangalang Onesimos, ang ibig sabihin po nito sa Grego ay useful, profitable, beneficial. Ang ganito pong pangalan, Onesimos, ay madalas ibinibigay sa mga alipin. Kasi, nung kanilang kapanahunan, palagay ko hindi lang naman sa panahon nila, maging sa panahon natin ngayon, kapag ang isang tao ay alipin, dapat inaasahan na ang alipin ay maging kagamit-gamit at kapakipakinabang sa kanyang amo o sa kanyang Panginoon. Di ba pinalaya tayo ng Panginoon sa kasalanan. Malaya na tayo sa kasalanan, pero ngayon tayo ay alipin na ng ating Panginoon. At bilang alipin ng Panginoon, kagaya ni Onesimus, dapat tayo ay maging useful, profitable, at beneficial sa kanyang kaharian. Tayong mga tinubos ng Panginoon sa pagkakasala, dapat maging kagamit-gamit tayo at kapakipakinabang sa gawain ng Panginoon. Dahil ito ang inaasahan sa isang alipin. Naalala ko lang po yung sinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Roma chapter 6. Halika, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Roma chapter 6:16. Doon po tayo magsisimula. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Parang sinasabi agad ni Apostol Pablo, kapag ikaw ay nagpapasakop,
sa isang kapangyarihan, sinusunod mo siya. Kaya pwedeng ikaw ay nagpapasakop sa kasalanan, pwedeng ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Kapag ikaw ay nagpasakop sa kasalanan, sinusunod mo ang kasalanan, ito ay magdudulot ng kamatayan at kapahamakan. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos at nagpapasakop sa Panginoon, ito ay hahantong sa pagiging matuwid at kabanalan. Verse 17 ng Romans chapter 6, ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumusunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kaya ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Tayo ngayon ay alipin na ng Diyos. Alipin na tayo ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, yung alipin ng kasalanan, hindi magiging kagamit-gamit, hindi magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Panginoon. Hindi siya magiging kapaki-pakinabang dahil ito ay merong banal na layunin. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan, at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinunga nito'y buhay na walang hanggan. Titingnan po natin ang background ng aklat po ni Filemon. Ang Filemon ay sulat ni Apostol Pablo kay Filemon at si Filemon po ay taga Colosa. Pero hindi lang po ang sulat ni Apostol Pablo para kay Filemon, para sa kanya. Kundi ito po rin ay kagamit-gamit, kapaki-pakinabang, kailangan din mapakinggan ng buong simbahan. Pag sinabi po nating simbahan, hindi po ito isang building. Niisip kasi ng mga tao, pag binabanggit natin ang salitang simbahan, ang pinatutungkulan natin ay building. Kung titingnan po natin, ang pagkakagamit ng salitang simbahan, ang salitang eklesiya sa bagong tipan, ito po ay hindi tumutukoy sa isang struktura, sa isang tirahan, kundi tumutukoy po ito sa mga tao na ligtas, mga taong dating makasalanan, pero kinilala nila na sila ay makasalanan, inamin ang kanilang mga kasalanan, at humingi ng awa at habag sa Panginoon. At dahil dito, pinapasok nila sa kanilang puso si Kristo bilang tagapagligtas at ngayon, sumusunod na kay Kristo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Kaya, yung sulat ni Apostol Pablo para kay Filemon, hindi lang yon para sa kanya personally, para din ito sa simbahan nung panahon ni Filemon. Pero ang sulat na ito ay napapanahon din sa atin ngayon. Isinulat ito ni Apostol Pablo, sabi po nila, noong AD 62, nung siya ay nakakulong pagkatapos niyang magbiyahe sa Roma. At kagaya ng sinabi ko, ito ang pinakamaikling sulat na sinulat ni Paul. At ang paksa po dito ay kakaiba. Meron pong kinalaman sa slavery, sa pang-aalipin, o merong kinalaman siya sa alipin. Sino ba si Filemon? Si Filemon, siya po ay isang taong nakaka-LL. Sasabihin ng iba, ano yung nakaka-LL? Hindi po siya Gina G. Siya po ay merong kaya sa buhay. Paano ko nasabi na meron siyang kaya? Kasi meron siyang alipin. Sabi po ng pag-aaral, maaaring hindi lang isa ang kanyang alipin, maaaring marami siyang alipin. At ang nakaka-afford lang na magkaroon ng alipin nung kanilang panahon, yung mga taong merong kaya. At dahil dito, meron pong gawain na ginagawa
sa loob ng kanilang bahay. Ibig sabihin, ang kanilang bahay ay malaki na kayang mag-accommodate ng maraming tao sa kanilang paligid. At si Filemon, sa kabila ng kanyang pagiging nakaka-LL, may kaya sa buhay. Siya po ay naging mananampalataya. Paano siya naging mananampalataya? Nung si Apostol Pablo po ay pumunta sa kanilang lugar, at nung si Apostol Pablo ay nangaral ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo, siya ay naligtas. Siya ay nanampalataya. Alam natin na siya ay Kristiyanong mayaman at meron po siyang alipin. At yung alipin pong yon, ang pinangalan sa alipin yon ay Onesimos. At base po sa pag-aaral na gagawin natin, kung sinabayan niyo po akong basahin, mapapansin natin na may ginawang hindi maganda si Onesimos na kanyang alipin sa kanyang Panginoon o amo na si Filemon. At yung hindi niya ginawang maganda, nadagdagan pa ng hindi maganda kasi lumayas pa siya. At sa paglalayas po ni Onesimos, nagpakalayo-layo siya kay Filemon, siya po ay nakarating sa Roma. At sa Roma, andoon si Apostol Pablo. At dahil po sa pangangaral ni Apostol Pablo, nakarinig ng mabuting balita si Onesimos, at doon sa Roma, sa paglayas niya, nakakilala si Onesimos sa Panginoon. Sa palagay ko, naikwento ni Onesimos ang kanyang buhay kay Apostol Pablo. Dahil si Onesimos ay alipin na gumawa ng hindi maganda sa kanyang amo at naglayas, kahit na siya ay malayo na kay Filemon, kahit siya ay nasa Rome na kasama ni Pablo, technically, si Onesimos po ay pag-aari pa rin ni Filemon. Technically, kahit lumayas na siya, ang nagmamay-ari sa kanya ay si Filemon pa rin. At sumulat si Apostol Pablo para pakiusapan si Filemon na muling tanggapin si Onesimos na kanyang alipin, na gumawa ng hindi maganda sa kanya, na naglayas. Nakikiusap ngayon si Apostol Pablo na tanggapin muli si Onesimos, hindi na lang bilang isang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. Ang aklat po ng Filemon ay simple ang pagkakasulat. Kung titingnan po natin yung talatang 1 hanggang 3, ito po ay pagbati. 4 hanggang 7, merong pasasalamat at panalangin. At mula 8 hanggang 20, ito po yung katawan ng sulat, ito po yung pakikiusap ni Apostol Pablo kay Filemon na tanggaping muli si Onesimos hindi lamang kanyang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. At yung talatang 21 hanggang 25, ito po yung pangwakas. Ito ang makikita natin. Ano ang mga paksa sa aklat na ito? Titingnan po natin yung tema bago natin pag-aralan ng mabusisi yung Filemon 1 hanggang 25. Makikita po natin dito ang very obvious. Ang tema pong ito ay pagkakasundo o reconciliation. Si Onesimos ay dating makasalanan at kaaway ng Diyos. Pero dahil siya ay nanampalataya sa ipinangaral ni Apostol Pablo na mabuting balita, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, si Onesimos ay naligtas. Ngayon, si Onesimos ay hindi nakaaway ng Diyos. Dahil nung kinilala niya si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, nung siya ay nanampalataya sa mabuting balita, hindi na siya kaaway ng Diyos. Siya ay naging kaibigan na ng Diyos dahil siya ay nakipagsundo sa Panginoon. Tingnan po niyo yung Romans chapter 5 verse 10. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Kung paanong
Si Onesimus na dating kaaway ng Diyos, na dating namumuhay sa kadiliman at kasalanan, nung naniwala siya, nanampalataya siya sa mabuting balita at kinilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi na siya kaaway ng Diyos. Naging kaibigan na siya ng Panginoon. Hindi na siya nabubuhay sa kasalanan at kadiliman. Ngayon siya ay nabubuhay na sa kaliwanagan at katwiran. Ngayon siya ay kaibigan na ng Panginoon dahil siya ay nakipagsundo na sa Panginoon. Ikaw, ang tanong ko sa iyo, kung ngayon ka lang nakasama sa pag-aaral na ito at napakinggan mo na si Onesimus ay nakipagsundo sa Diyos, ikaw ba? Nakipagsundo ka na ba sa Panginoon? Nakipagbati ka na ba sa Panginoon? Inamin mo ba na ikaw ay makasalanan? Humingi ka na ba ng tawad sa iyong ginawang kasalanan? At kinilala mo na walang iba na pwedeng makapagligtas sa iyo maliban kay Kristo? Hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa, hindi pagiging miyembro ng isang simbahan. Ako po, naniniwala ako na napakaraming mga taong nagsasabing, miyembro ako ng simbahang ito at dahil ako ay miyembro ng simbahang ito, ako ay ligtas na. Maraming mga ganong tao ang mapupunta sa impyerno kasi wala po sa pagiging miyembro ng simbahan, kundi sa pagsuko ng buhay, pagkilala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, at pagsunod sa kanyang kalooban sa ating buhay. Meron pa po akong naalalang isang tao. Siya ay propeta ng Panginoon. At inutusan siya ng Panginoon na gawin ang isang bagay. Pero yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon, hindi niya gusto. Hindi niya feel yung inuutos ng Panginoon. Kaya imbis na sundin niya yung inuutos ng Panginoon sa kanya, gumawa siya ng ibang daan. Ang daan ng Panginoon ay matuwid, makatwiran, nagdudulot ng kapayapaan at katahimikan at tagumpay. Pero ang daan ng pagsuway sa Panginoon ay kasalanan, nagdudulot ng kaguluhan ng pag-iisip at nagdudulot ng pagkabigo. Ganito po ang naranasan ni Propeta Jonah. Imbis na pumunta siya dun sa lugar na sabi ng Panginoon, pumunta ka dyan. Pumunta siya sa isang lugar kung saan hindi siya pinapapunta ng Panginoon. At dahil dito, siya ay pinarusahan ng Panginoon. Kapag tayo po ay nagkakasala, pinatatawad tayo ng Panginoon kung hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Pero yung consequence, yung bunga ng ginawa ng ating pagkakasala, mararanasan po natin yon. Pero yung kapatawaran ng Panginoon, kakamti natin. Si Jonah po, dahil hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon, siya ay kinain ng napakalaking isda at doon sa tiyan ng napakalaking isda na natili siya sa loob ng 3 araw. At habang andoon po siya sa tiyan ng malaking isda, siya po ay nagsisi. Siya ay nakipagsundo sa Panginoon at sinabi niya, Panginoon, pag ako ay nabuhay pa, susundin ko na yung utos mo, pupunta na ako sa Ninive. Kasi hindi naman siya pinapapunta ng Panginoon sa Tarshish, pinapapunta siya ng Panginoon sa Ninive, pero doon siya nagpunta sa hindi pinapapuntahan ng lugar sa kanya ng Panginoon. Doon, sa kadiliman, sa loob ng tiyan, ng malaking isda, siya ay nakipagsundo sa Panginoon. Naging maayos ang relasyon niya sa Panginoon. Kaya kung paanong naging maayos ang relasyon ni Onesimus sa Panginoon, naging maayos ang relasyon ni Jonah sa Panginoon, dapat ikaw din maayos ang relasyon mo sa Panginoon. Pero kung hindi, merong pag-asa, sapagkat hindi aksidente na napapakinggan mo ang pag-aaral na ito. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay maging kaibigan niya. At higit pa sa kanyang kaibigan, ang nais ng Panginoon, gawin kanyang anak. Kaya pag maayos na yung relasyon natin sa Panginoon, automatic, dapat yung relasyon natin sa ating kapatid sa Panginoon ay maging maayos din. Kapag maayos yung pagganito, dapat magiging maayos din yung sa baba.
Yung taas sa Panginoon, yung sa baba, yung mga taong nasa paligid natin. Halika, buksan po natin ang una Juan chapter 4 verse 20. Nakita nyo na po ba? Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kaya hindi mo pala pwedeng sabihin na mahal ko si Lord, pero yung asawa mo hindi mo mapatawad. Yung kapatid mo, hindi mo mapatawad. Meron kang galit na hindi maalis-alis sa iyong puso. Kasi kung maayos ang relasyon mo sa Panginoon, automatic yung relasyon mo rin sa kapwa mo, ito ay magiging maayos. Kung ang kapatid, ito po ang sabi ni Apostol Juan, kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya kayang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Kaya kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, dapat yung mga taong nasa paligid mo, asawa mo, pamilya mo, mga kaibigan mo, kasama mo sa trabaho, dapat minamahal mo din sila kasi kapatid mo sila. At yun ang nagpapatunay na mahal mo ang Panginoon. Kagaya ni Onesimus, kung merong mga tao na nakasakit sa iyo, ano man ang ginawa nila sa iyo, patawarin. Kasi ito ang ipinapakiusap ni Apostol Pablo kay Filemon. Napatawarin mo si Onesimus, ano man ang kanyang ginawa. Ano man ang ginawa niya sa iyo, Filemon, patawarin mo siya at tanggapin mo siya. Hindi lamang bilang alipin, tanggapin mo siya bilang kapatid kay Kristo. Kaya kitang-kita po na kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita, dapat mahalin natin ang kapwa natin, lalo na ang kapatid natin sa Panginoon. Dahil sila ang nakikita natin. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa aklat ng Filemon sa susunod na mga araw. Pakinggan po natin.